There seems to be a lot of questions arising since Ombudsman Jesus Crispin Remulla announced the other day that the ICC has already issued a warrant of arrest against Senator Rolando Bato de la Rosa. Ayon kasi kay Ombudsman Remulla ay naglabas na raw ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Rolando Bato de la Rosa kaugnay sa madugong programa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na War on Drugs. Ayan. So, ito po mga kaibigan ang patong-patong na issue na talaga namang umingay noong nakaraang araw. Dahil ang pahayag na ito ni Ombudsman Remulla ay pinasinungalingan ng maraming ahensya po ng pamahalaan. Okay? Unang-una na pong ipinahayag ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi po ni Remulla na wala pang formal na communications coming from the ICC, coming from the Interpol. Wala pa rin pong natatanggap ang PCTC na kung saan sila po yung ahensya na tamang makipag-coordinate at kumbaga magtatanggap po ng red notice mula sa Interpol. Okay? So, ganito po yung mangyayari niyan. Maglalabas ng warrant of arrest ang ICC, ipapadaan ito sa Interpol, at ang Interpol naman mga kaibigan ay itatransmit po ito sa PCTC, Philippine Transnational Crimes, So PCTC po ang tatanggap ng warrant of arrest ng red notice, coming from the Interpol. Pero wala pa pong any communications so far. Okay. So bukod po diyan mga kaibigan ay nagbabala itong si Supreme Court Chief Justice Gesmundo. Ang sabi niya, malinaw doon sa inilabas niya ang kautusan na desisyon mga kaibigan na wala pong karapatan ang sino man na magdesisyon kaugnay sa extradition. Ibig sabihin kung meron mga extradition ay kinakailangan ito munang dinggin sa korte. Ito po yung naging pahayag po ni Chief Justice Gesmundo, Hindi maaaring ulitin ang ginawa kay PRRD doon sa arrest warrant niya sa ICC dahil noong mga panahong yun, hindi pa namin naipasa ang batas na matibay patungkol dito. Sa ngayon, meron dapat sundin ang pagpapatupad ng arrest warrant ng ibang bansa. Ito ay dapat munang dinggin ng Supreme Court dahil ang ating hukuman ang siyang may unang karapatan na umusig sa kapwa natin Pilipino. Ibig po sabihin niyan, kahit may arrest warrant nang inilabas, dadaan pa din muna ang pag-uusig sa Supreme Court. Ito ay upang bigyan galang ang ating kataas-taasang hukuman dito sa bansa. Dahil kung yan ay ating papayagan, lalabas na sakop na ng ICC ang ating judicial system. Lalabas na mas nakatataas pa sila sa ating korte dahil wala man lang silang sulat o pasintabi sa ating kataas-taasang hukuman. O di ba mga kaibigan, matindi po itong pahayag ni Ombudsman Alexander Gesmundo. Bagamat medyo kinwestiyon natin yung kanilang desisyon noong dalhin po sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabihin na natin hanggang sa ngayon ay wala po silang desisyon doon sa writ of habeas corpus na ipinail ng mga anak po ni Duterte sa Korte Suprema kaugnay sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, hanggang ngayon po wala pong desisyon ang reklamong iyon na isinampa ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. O di ba mga kaibigan?
So malinaw po ang kautusan na yon ni Supreme Court Justice. Ito namang isang NPA na abogado, no? Itong si Attorney Cristina Conti. Saan ka nakakita isang abogado? Ang mga pahayag ay hindi po katanggap-tanggap. Gaya nga po ng kanyang sinabi, dapat daw ay mag-surrender na before the ICC. Itong si Senator Rolando Bato de la Rosa, akalain nyo yun mga kaibigan. So, medyo ano na po yun para sa akin, dapat ganito yung mga galaw, mga aksyon ng mga abogado na dinidisbar. Okay? By the way, mga kaibigan, wala pa rin pong desisyon ang Korte Suprema kaugnay sa disbarment case na isinampalaban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Okay? So, hinahamon natin dito ang Korte Suprema na maging mabilis pagdating po sa kanilang magiging desisyon laban, no? Sa, alam niyo na, desisyon sa mga kasong kinakaharap o isinasampa sa kanilang hukuman. Okay? Ito po yun. Kailangan po nilang desisyonan ang writ of habeas corpus. Pangalawa, kailangan nilang desisyonan ang isinampang kaso laban kay Jesus Crispin Remulla. Ito ay may kaugnayan sa disbarment case ni Remulla. Okay, ano pa po yung mga kaso na nakabinbin sa kanila? Siyempre, yung pagdedeklara sa 2025 constitutionality, no? Budget, no? Doon sa budget po, 2025 General Appropriations Act. Okay, so nirereklamo rin po, kino-question po yung integridad at constitutionality ng pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. Yun po yung ilan sa mga issue na kailangan nating marinig mula sa Korte Suprema. When this happened, yan, matutuwa na tayo mga kaibigan. Okay, so maituturing kasing isang diversionary strategy ang ginagawang ito ni Jesus Crispin Remulla. Para siyang nagpapakalat ng mga fake news, and he was trying to as I can see it, no, he was trying to sensationalize the issue, no? Ginagawa po niyang mainit yung issue, ginagawa po niyang maingay yung issue. Ano po ang purpose? Upang ang atensyon natin sa flood control scam na ito ay malipat po sa kanyang pahayag. Wala po siyang basihan. Malinaw po yan. Nagsalita na rin po ang spokesperson ng ICC. At sinasabi po dito ni Abdallah, no, Dr. Abdallah, na wala pa silang inilalabas na warrant of arrest against the Senator De La Rosa. So ito po, no, as we've said in most of our videos, that ICI, or the Independent Commission for Infrastructure, is a diversionary agency. Okay, so ito po yung mga ginagawa, no, ni Remulla. Gawing sensationalize ang ibang mga issue nang sa gayon ay ma-divert yung ating mga alam niyo yun, no, yung ating mga pag-iisip, no, yung attention. Instead na nakafocus tayo doon sa investigasyong ginagawa ng ICI, investigasyon ng Senado kaugnay sa flood control projects na ito sa Kongreso, etc. etc. ay nakafocus tayo doon sa kanyang sinabi na mayroon ng warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Okay? So, eto na po. Nang binuo po ang ICI, as we've said in most of our videos, that ICI, or the Independent Commission for Infrastructure, is an agency under the Office of the President, created for the purpose of covering the flood control scam. Pakunwaring binuo ito
upang ipakita sa taong bayan na ini-expose ni PBBM ang korupsyon sa DPWH. Kaya nga dito nabuo yung mga naratibo na kung hindi daw kay PBBM ay hindi mabubulgar ang korupsyon sa DPWH. Ngek-ngek mo, no? Hindi ako tanga. I was not born yesterday. Okay? So binuo mo yung ICI para isipin ng maraming tao, ayaw ko sa korupsyon. Binuo ko ang ICI dahil gusto kong tuldukan, wakasan na yung korupsyon. And so on so forth. Ngek-ngek mo, no? Maayos na binuo ang ICI dahil ang magiging end result naman ng kanilang ginagawa ay tutuldukan naman ng Office of the Ombudsman. Kaya nga sinikap ninyong gawin o iluklok itong si Remulla sa Ombudsman kasi lahat ng mga taong iimbestigahan ng ICI kapag sila ay na-corner na po at hahanapan na sila ng kanilang ginagawang investigasyon, resulta ng investigasyon nila, mapipilitan silang magsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman. Wherein, kapag nasa Office of the Ombudsman na, ibabasura naman ito ng Ombudsman. So, wala pong magiging feedback, maayos na resulta ang ginagawa ng ICI. No? So, ngayon kasi ay pinipresyo ng taong bayan ang resultang ginagawa ng ICI. May makakasuhan na ba? Yan po yung mga tanong po ng taong bayan. Meron na bang makakasuhan? Kapag nasa dead end na at na-corner na ang ICI, no choice ito kundi ipakita ang resulta ng kanilang investigasyon sa pamamagitan, syempre po ang pagpapayat po ng kaso sa Office of the Ombudsman. And it's okay, no? Kahit ilang beses nilang ipahayag ito sa publiko, sa media, kahit ilang beses nilang banggitin ang mga pangalan ng mga contractor, ng pangalan ng mga DPWH officials, nakakasuhan nila, okay lang yan kasi yung mga yan ay makakasuhan sa Office of the Ombudsman pero buburahin din naman after few, I don't know kung ilang buwan o ilang linggo, wala na rin yan. Ganun po yung mangyayari niyan. Kagaya po nung kaso laban sa anak po ni Jesus Crispin Remulla, no, in less than 2 months, no, na-absuelto ito secretly and confidentially. Di ba? Secretly, hindi natin alam. Ano pa nangyari? Yung pala, biglang absuelto yung anak ni Ombudsman Remulla. Di ba? Yun yung secret. No? At ang matindi nito, mga kaibigan, para hindi na maulit yung mga ganitong paghuli sa kanilang mga kaalyado, tinanggal nila yung PDEA na nakahuli doon sa anak ni Ombudsman Remulla. Di ba? Matino kasi yung taong yun, dinakip niya si Remulla, di lahat ng mga matitino ay tatanggalin nila ngayon sa pwesto. Yun. So kapag na-corner na itong ICI, kasi nga hinihiling na ng tao, gusto na ng taong malaman kung sino yung mga kakasuhan, wala silang choice kundi magsampa talaga ng kaso sa Office of the Ombudsman. Okay? So, yun ang mangyayari. Okay, and it's okay, gaya nga po ng sabi ko, kasi ibabasura ito ni Remulla. So, tiyak na tiyak ako dyan. Gaya nga ng pagbasura. No? Kasi ang nangyari din kasi, kaya naging ombudsman, itong si Jesus Crispin Remulla, yung kinaso sa kanya ni Senator Amy Marcos, kinaso sa kanya ni Mayor Baste Duterte, ibinasura, no, ni Dante Vargas, no, yung OIC ng ombudsman. Ibinasura, kaya nga nakakuha ito ng clearance Hindi ito magiging ombudsman si Remulla kung hindi nakakuha ng clearance. So, paano siya nakakuha ng clearance? Ang ginawa ni Dante Vargas, binasura muna, no? Inabsuelto si Remulla sa mga kaso niya dito sa ombudsman. So, nung absuelto na siya, binigyan ng clearance. O, clear na. Di ba? Ganun po yung mangyayari. So, kaya po nagkaroon ng clearance. Di ba? Kaya itong dapat din kasuhan itong si Dante Vargas Okay? Eto mga kaibigan, yung isang miyembro ng Judicial and Bar Council na pumili na maging ombudsman itong si Remulla ay kinwestiyon po ni Senator Amy Marcos at ni Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Hindi niya, kumbaga, hindi nila ni-renew, ayaw na nila itong iluklok sa Judicial and Bar Council. Anong ginawa ni Presidente Marcos? Ni-appoint po niya uli.
Inappoint po niya uli yung abogadong yon, no, sa Judicial and Bar Council. So alam niyo na mga kaibigan, lahat ng mga supporter, taga-suporta, mga bulldog ni Marcos Jr. ay ini-appoint niya. Okay? So bilang pagtanaw ng utang na loob ay ibabasura rin po ni Ombudsman Remulla lahat ng mga kasong isasampa ng ICI sa mga involved sa flood control scam. No? Kahit si Saldico pa yan at si Martin Romualdez, kahit sampaan nila yan, no? Kahit ICC po mismo ang magsampa ng kaso dyan sa Ombudsman, kina Romualdez at Saldico. At the end of the day, bilang pagtanaw ng utang na loob ni Remulla, ay ibabasura niya yan. So, ngayon pa nga lang, alam na natin ang punto niya, di ba? Ano po yung punto ni Remulla pagdating po sa partisipasyon ni Martin Romualdez kaugnay sa flood control? Ang sabi niya, ang tanging kasalanan ni Martin Romualdez ay noong ini-appoint niya itong si Saldico bilang chairman ng appropriations. Akalain nyo, yun lang yung kasalanan ni Martin Romualdez dahil daw ini-appoint niya si Saldico. So, sa kabila ng pagkumpirma kay Saldico bilang isa sa mga promotor ng flood control scam na ito, hindi siya kasama dun sa mga kinasuhan. Ang nyari, di ba? Hindi siya kinasuhan. Kasi hindi pa kasi nako-corner masyado ang ICI. But hintayin natin kapag na-corner yan, babanggitin na yung pangalan ni Saldico at Martin Romualdez sa mga sasampahan ng kaso sa Ombudsman. Pero again, yan ay mababasura. So habang kumikilos yung mga alagad ni PBBM, yung iba doon nasa Senado kasama si Tito Soto, Ping Lacson, etc. Sa Kongreso, ayan, marami siyang alagad dyan, no? Si Ridon, ayan, yung Ridon, Diyos ko po, yun, basta ayoko na lang magbanggit, pero yung Ridon yung pinakang si Suarez, yung isa pang butanding, yung matabang lalaki sa La Union, ayun, Ortega, yan, si Dalipe, yan yung mga yan, yung baka nasa Kongreso. So may mga bulldog siya dyan sa Kongreso, sa Senado, okay? Meron din sang bulldog sa NBI, meron din po sa DOJ, meron din sa DILG, meron din sa DPWH, meron din sa DBM, okay? So gumagawa sila dito, itong ahensya na nabanggit ko, tulong-tulong sila guys na maghanap ng mga bagay na maaari nilang ibintang o ikonekta kay dating Pangulong Duterte. Okay, so kahit na magtulong-tulong po sila, kitang-kita naman po natin na wala silang mahanap na koneksyon. Hindi nila kayang ikonekta yung mga nangyayaring anomalyang ito kay dating Pangulong Duterte. Kaya naman nagiging mas malakas ang tiwala ng taong bayan kay dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na siyempre kay BP Sara. So pansinin ninyo, wala silang maibintang kay BP Sara, wala silang masilip na pwede nitong ikabagsak maliban sa 125 million pesos confidential fund na hanggang ngayon wala po silang nakikitang pruweba kasi nga klaro, clear, malinis po ang record ni BP Sara sa Commission on Audit. They keep on recycling the issue on confidential fund kahit wala naman silang nakikitang basihan. So pansinin ninyo, hindi nila makasuhan si BP Sara kasi nga wala silang maikaso kay BP Sara. Yan ang dahilan kaya kay former Duterte nila ibinibintang at hinahanapan ng paraan, no, itong mga nangyayaring ito, no, inililink nila kay former President Duterte kasi wala silang makitang baho kay BP Sara. Okay, so eto na, ano kaya ang mangyayari dito kay Senator Rolando Bato de la Rosa? Ngayon, malinaw na ang kautusan ng Korte Suprema kaugnay sa extradition, no? 'Di ba? Hindi na nila pwedeng basta-basta itapon si Duterte, si Bato sa ICC dahil kailangang pag-usapan ito ng korte. Okay? So ito po yung katanungan natin mga kaibigan. Bakit marami pa rin sa mga kababayan natin ang patuloy na naniniwala sumusuporta kay Marcos Jr. Gayong obvious na ang mga galawan ni Pangulo. Obvious na rin po ang ginagawa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mga galawan ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla. Diba? Itong si Ridon, obvious na. Anong kinalaman ng Dolomite ay napakaganda. Ito po yung matindi nito mga kaibigan.
Ginawa yung Dolomite, pinonduhan, pinaganda po yung Manila Bay. Pinaganda po yung Manila Bay. Ngayon po, kaalinsabay po ng pagpapaganda, upang manatiling maganda, malinis ang Manila Bay. Meron po yung pondo, no, 769 million continuous fund to make sure na hindi na po babalik ang basura, ang dumi, ang baho sa Manila Bay. May pondo po yan, pinonduhan po yan. Ang problema mga kaibigan, itong 700 plus million pesos na ito ay itinigil ni Marcos Jr. Itinigil ni Marcos Jr. Akalain ninyo merong pondong lumabas na 700 plus million pero walang accomplishment. Malamang babalik ang basura, babalik ang baho, babalik ang dumi, pinonduhan pero walang accomplishment. Nakakahiya ka talaga, Marcos Jr.